Sa wakas, natagpuan ng mayamang negosyanteng babae ang kanyang noalay na anak na lalaki sa loob ng 20 taon. Ngunit upang subukan kung ang kanyang anak ay isang taong mapili sa yaman o estado, nagpasya siyang itago ang kanyang pagkatao at magpanggap na isang tagalinis upang makilala ang kanyang anak. Ngunit nang malaman ng anak na makikita siya ng kanyang ina sa isang 7 bituin na hotel, biglang natuwa ng labis. Dahil sa tingin niya, ang kanyang ina ay tiyak na isang top tier na mayaman, tiyak na isa siyang napakayamang tao. Ngunit nang buksan niya ang pinto, ang nakita niya ay isang tagalinis. Bigla siyang medyo nadismaya, at hindi naniwala ang binata na ang tagalinis na ito ay kanyang ina, hanggang sa inilabas ng babae ang resulta ng pagsusuri ng kanilang relasyon. Dito niya lamang pinaniwalaan na siya ay tunay na kanyang ina, bagaman hindi ito katulad ng kanyang inaasahan. Ngunit pagkatapos ng 20 taon bilang isang ulila, sa wakas ay mayroon na siyang pamilya. Ang binata ay labis na natuwa sa kanyang puso. Hindi niya kinamuhian ang trabaho ng kanyang ina. Sa halip, nangako pa siya sa kanyang ina na siya ay magsisikap na kumita ng pera upang magkaroon siya ng magandang buhay. Ngunit sa mga sandaling iyon, napagtanto ng binata na malapit ng malate ang kanyang order sa pagkain. At nang makita ito ng kanyang ina, pinayuhan siyang unahin ang kanyang trabaho. Kaya't napilitan ng binata na umalis upang maghatid ng pagkain. Ngunit paglabas niya, nakasalubong niya ang isang grupo ng mga profesional sa opisina na papunta sa kanilang opisina. Ang binata ay natakot nang makita ang ganitong eksena. Hindi niya alam na ang mga taong ito ay mga tauhan ng kanyang ina. Sa oras na iyon, inalis ng tagalinis ang kanyang uniforme. Bigla siyang nagbihis at naging isang makapangyarihang babaeng CEO. Ngunit sinabi ng babaeng CEO na kung nais mong magmana ng kanyang bilyong yaman, kailangan mong dumaan sa kanyang pagsubok. Samantala, ang binata ay nagmamadali sa paghahatid ng nalalapit na oras na pagkain. Ngunit hindi inaasahan, muntik na siyang mabangga ng isang mamahaling sasakyan. Kaya't labis na nagalit ang binata at tinanong kung paano siya nagmamaneho. Ngunit sa susunod na segundo, bumaba ang babaeng may mahahabang binti mula sa sasakyan. At sa sandaling iyon, napako ang tingin ng binata sa kanya. Pagkatapos, sinabi ng babae na ang pagkain sa kamay ng binata ay kanya. Ang 1 milyong ito ay para sa iyo. Ang ganda ng sasakyan mo. Hanapin mo akong maging ama ng iyong anak. Ako ay isang simpleng tagahatid lamang. Walang pera, walang koneksyon. Alam ko. Ang hinahanap ko ay ang iyong kabaitan at pamilyar na mukha. Siguradong handa kang tumulong sa iba. Tama ba? Ang perang ito ay sapat upang mapabuti ang kalidad ng buhay namin ng aking ina. Makakabili ako ng magandang bahay. Hindi rin ako matatalo. Napagkasundoan, Ding Chen. Hindi ba't ito ang He Gangzi na nabigo sa paibig ng 99 na beses? Iyon na ang ika-100 beses. Talagang labis na pagmamahal si He Gangzi kay Miss Yingzhu, ang babaeng nililigawan. Gawin mo akong girlfriend, ipakilala mo. Ito ang boyfriend ko. Boyfriend, hindi ba siya dapat na nagde-deliver ng pagkain? Ang babaeng nililigawan, huwag kang magbiro. Ikaw ay anak ng mayaman. Talagang maghahanap ka ng boyfriend na nagde-deliver ng pagkain. Anong mukha pa ng pamilya bay ang natitira sa hagdang bato? Sino ang nagsabing nagde-deliver siya ng pagkain? Siya ay tagapagmana ng angkan sa pelikula. Ikaw ay nasa ilalim ng pamilya He. Hindi karapat-dapat na maging kasama niya. Kailan ako naging tagapagmana ng angkan sa pelikula? Imposible. Ang sasakyan na ito, ang damit na ito, ano pa ang hindi nagde-deliver ng pagkain? Iyon ay isang peking bagay lamang. Maaaring nagde-deliver siya ng pagkain ngayon. Bukas ay isa na siyang mekaniko. Karaniwan ay mahilig siyang magpanggap, di ba? At sa oras na ito, ang mayamang anak ay ayaw makipag-usap sa kanila. Agad siyang nagbanta na bukas ay magdadala siya ng kasal na regalo sa babae. At siya ay magpapakasal sa babae. Kaya tinanong niya ang binata kung handa ba siyang makipagpaligsahan. Sino ang may mas mataas na kasal na regalo? Siya ang magiging boyfriend ng babae. Pagkatapos sabihin niyon, siya ay lumingon at umalis. Sobrang mayabang dahil sa kanyang kapangyarihan at impluensya. Hindi nakapagtataka na hindi mo siya gusto. Tama na, naayos mo na ba ang mga bagay para sa kasal bukas? Wala, akala ko ay naayos mo na lahat. Ano na ang mangyayari sa kasal bukas? Wala akong pera. Mayroon ka. Ikaw ay tagapagmana ng angkan ng Yin sa Kyoto. Ang angkan ng Yin, wala namang nakakaalam. Magpanggap ka na lang. Gaya ko, sino ang maniniwala? May makakapaniwala ba? Madali lang ito. Pumunta ka sa pamilihan ng anti-gang bagay. Bumili ng peking bagay. Para magpanggap na ito ay isang mahalagang bagay. Wala namang makakaalam kung totoo o hindi. Maaari ba ito? Ako ang bahala. Tingnan mo kung ano. Pero kailangan mong tandaan, ang mga bagay na bibilhin mo para sa kasal dapat ay sapat na mahalaga. Manloko, kung hindi papayag ang mga magulang ko na makasama kita. Peking bagay. Kailangan pang manloko. Sige na, bilhan mo muna si mama ng masarap na pagkain. Tama na,
Dad, ito, lahat ito ay sa tingin ko ay masarap. Kailangan mong tikman ito. Dapat ay mayaman na tayo, pero ito na lang ang makakain. Kawawa naman tayong dalawa. Bakit? Ayaw mo ba, o gusto? Gusto ng anak. Gusto rin ni Mama. Pero sa oras na iyon, si Xiao Wu, nakakita ng isang napakagandang korona. Kaya tinanong niya ang kanyang ina kung ano ito. Pero sinabi ng ina, ito ay isang bagay na walang halaga. Kung gusto mo, kunin mo na. At si Xiao Wu ay nag-isip. Ang korona na ito ay napakamahusay ang pagkakagawa. Tamang-tama ito para gawing handog sa kasal. Dumating na siya agad. Sa kaarawan ng babae kinabukasan, dumating din ang mayamang anak sa tamang oras. At nagdala ng mahalagang handog sa kasal. Para sa handog sa kasal. Isang handog. Maganda. Kami ang namungunang luxury brand master. Ginawang kamay na custom na damit. Ikalawang handog. Korona mula sa pribadong koleksyon ng museo. Ikatlong handog. Cash na halaga ng ari-arian. Ito ay halos 200 milyon na handog sa kasal. May oras pa ba ang babae para dito? Mayroong hesh na bundok sa likod. Ang pamilya Bai ay tiyak na makikinabang. Syempre. Basta't pumayag. Ang presyo ay hindi magalang. Kami ang pamilya He. Syempre, dapat alagaan ang pamilya Bai. Sa hinaharap sa Longcheng, ang makasakit sa pamilya Bai ay katumbas ng paglapastangan sa anak ng He. Narinig mo ba? Oo. Kailangan din nating anyayahan ang pinuno ng pamilya Bai. Magbigay ng higit na atensyon sa aming pamilya Zhao. Samahan mo akong mag-asawa. Sige, He Xiao. Napakabait mo talaga. Matagal na kitang itinuturing na pamilya. Isang kamay ang nagbigay ng kasal sa iyo. Talagang ang lamang ng pamilya Bai. Magandang manugang. Ano pang hinihintay mo? Tama nga. Bakit hindi ko nakita yung kahapon? Yung walang kwentang nagde-deliver. Hindi na siya naglakas loob na dumating. Sino ang nagsabing hindi ako makakapunta? Sino ito? Pulbos ng panghimagas. Hindi ko siya nakita sa nakaraang bilog. Magandang araw, tiyo at tiya. Ako si Chenchi. Boyfriend ako ni Yinzu. Dumaan ako ngayon. Dumaan ako para magsulat. Anong nangyayari? Hindi ba ito tungkol kay Hishao, na nag-aagawan ng asawa? Talaga bang naglakas loob kang dumating? Walang kwentang ito. Tingnan mo. Nagbigay ako ng matibay. Nagbigay ng 3 beses na kasunduan. Halaga. Pinipigilan. Ano ang iyong kasunduan? Anong 3 beses at 6 na beses? Wala akong ganitong kabaliw. Ang aking kasunduan. Ito na. Ito ay pinakamahusay na hiyas ng 4 na panahon. Korona ng Reyna. Hindi ba ito pag-aari ng dinastiyang Dayan? Ang malamig na hangin ang paborito ng Reyna. Wala bang halaga? Baka hindi siya talaga. Disiplina ng pamilya ng mga babae, di ba? Mabuti na lang at nag-research ako ng maaga. Ang banga na ito, para bang korona ng Reyna. Pero ang korona na ito, ay pag-aari ng mga ninuno ng royal family. Hindi pa ito nakita ng mga tao. Hindi maipapakita ang tunay o pekeng. Tama. Ito ang Reyna ng Dayan. Paborito kong korona. Ang bayani ay nagsuot ng bridal gown at isinusuot ito. Tiyak na bagay. Sobrang labis na. Kilalang kilala. Ang grupong ito ng mga korona ay para lamang sa royal na pamilya, hindi kailanman dumadaloy, at hindi kailanman ibinebenta. Ano ang hawak mo? Naniniwala akong alam na ng lahat. Tiyak na ito ay peking bagay. Kumuha ng peking item, at naglakas loob pang magpanggap na asawa ni Hichao. Talagang parang nababaliw ka na. Ang kanyang korona ay totoo. Sa kasalukuyan, sa loob ng isang panahon, ang royal na pamilya ay bagong nagbago ng mga alituntunin. Lahat ng produkto ay maaaring ibenta sa publiko. Hindi ko akalain na may ganitong bagay pa. Imposible. Kahit na kayo ay mula sa yang na pamilya, ay ang pinakamataas na auction house sa Longcheng. Pero siya ay isang delivery boy lamang. Mabaho mong bata, hindi ba't sinabi ko na? Ako ay tagapagmana ng angkan ng Yin. Nagde-deliver. Ito ay isang nakatagong pagkakakilanlan ko lamang. Talaga ba? Ayon sa aking kaalaman, ang korona ay binili ng pamilya Yang sa halagang 500 milyon. Ibinigay sa chairman ng Marriott Group. Hindi ba? Ikaw ba ang chairman ng Marriott Group? Nako, ang pagkakaangat ay sobrang nakakaawa. Naiintindihan ko na. Ang korona mo. Kailangan mo. Ito ay pekeng. Kailangan mo. Ito ay pagnanakaw. Kahit sino paman. Halika rito. Sandali. Si Chen Chi. Siya ay tagapagmana ng angkan ng Yin sa Kyoto. Naglakas loob ka bang saktan siya? Hindi ka ba natatakot sa pamilya niya? Na maghihiganti sa'yo? Natatakot ako. Halika rito, bayani. At alisin ang basurang ito, si Chen Chi. Nagtapos ng junior high. Nagdala ng pagkain mula sa aming tahanan para dalhin ang aming takeout. Tama. Noong nakaraang 2 araw, nakilala ang kanyang ina na tagalinis. Ano ang nangyayari sa likod niya? Na siya ay bagong nakilala. Ina na tagalinis. Mabaho mong bata.
Nakuha sa pamilyang Bay, halika rito. Basagin ang kanyang mga binti. Nakakahiya. Ito ay, samantalahin ang pagkakataon na sirain ang kasal ng pamilyang Bay at Lu, at putulin ang kanyang mga kamay, hukayin ang kanyang mga mata. Pagsalitaan siya ng masama. Hayaan ang matandang babae na magluto. Nako, hindi mo rin sinabi sa akin, ang pamilya Wang ay nangangailangan ng maraming gantimpala. Hindi pwede, hindi ko na kayang tulungan ito, umalis na ako, huminto ka, kahit ito ay mula sa utos ng opisyal.